Arestado ang 19 anyos na lalaking ito sa isinagawang follow-up operation ng kapulisan sa may Bangkal, Morong Rizal nitong Martes ng umaga. Ayon sa pulisya, ang naarestong lalaki ay isa sa 10 punteriya sa operasyon tugon sa pananaksak nung Lunes ng gabi. Nakumpiska sa lalaki ang 55 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 200 grams na nagkakalaga ng 1.4 million pesos. It was found out na yung panununtok nila doon at pananaksak doon sa dalawang biktima ay tungkol din sa illegal na droga. No? Na bumili itong dalawang biktima sa kanila, then nung hindi sila nakabayad, nagkaroon ng confrontation that led to the frustrated homicide case. Git rin ng pulisya, nagmula sa Quezon City ang mga droga at ibinibenta sa Morong Rizal. Gayon din sa mga kasangay na bayan nito. Ayon naman sa suspect na naaresto ay nadamay lang siya at siya'y aminado na gumagamit ng illegal na droga. Nakatambay lang din po ng time na yun doon. Nagkagulo na po yun, ma'am. Napaalis po kami nun, ma'am. Totoo po. Yung pagbibenta po. Kailangan lang po, ma'am. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Morong Police Station ang suspect kung saan siya'y naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Timbog din naman ang 34 anyos na lalaking ito sa ikinasambay bus operation sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang suspect na nadakip ay kakalaya lang rin mula sa Bilibid noong Mayo 10. May mga tip na siya ay involved sa pagbebenta ng illegal na droga dito sa Taytay, kaya ginanmanan ng ating mga operatibo for almost 2 weeks. And nung naaresto ay napag-alaman na ang source ng kanyang illegal na droga ay galing din dun sa kasama niya sa Bilibid na na-release din noong April, na una sa kanyang lumabas. Na-recover naman sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 700,000 pesos. Nakumpiska rin sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Git ng suspect na tumalikod na siya sa dating gawain. Magamit po ako dati. Pero Hindi po ako nagbebenta. Samantala, nakadetene na ang suspect sa Taytay Police Station na naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act, gayon din sa Omnibus Election Code dahil sa patuloy na pag-iral ng gun ban. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.